Mga kapuso, magandang umaga po sa inyo. Narito pa rin po tayo ngayon dito sa Barangay Binaliw, dito po sa Cebu City, kung saan naganap yung malagim na pagguho ng bundok ng mga basura noong January 8. Day 8 na po ngayon ng operasyon at sa ngayon ay base sa impormasyon na kuha po natin ay umabot na po sa 20 yung naitatalang nasawi matapos nga pong may 7 mga labi ang na-recover ang mga otoridad kahapon. At 16 pa rin po ang nawawala, kaya naman puspusan at tuloy-tuloy ang isinasagawang search, rescue and retrieval operations ng mga tauhan po ng Bureau of Fire Protection, AFP, PNP, iba pang mga ahensya, pati na rin po yung Prime Waste Solutions dito po sa Cebu. At kung makikita po ninyo dito sa aking likuran, talagang bawat araw po nadadagdagan itong dami ng mga naglalakihang mga bakal, mga debrino. Ito po yung mga kinailangang alisin mula dun sa mismong ground zero dahil para raw mas mapadali yung paghahanap at pag-ahon ng mga natabunan, kailangan matanggal itong mga balakid na ito. Ito yung mga galing din po sa estruktura po dun sa pasilidad, yung materials resource facility doon or recovery facility kung saan pinoproseso po yung mga basura, dun po yan nanggaling, no? Kaya bawat araw kailangan din po siyang kumbaga kunin, inilalagay po siya sa mga truck na ito dahil kailangan na po siyang ilipat sa ibang lugar. Dahil kung araw-araw maglalagay pa ng mga debris rito, talagang sasapaw na po ito dito sa kalsada. Kailangan daw po itong dalhin doon sa mga junk shop doon po sa Mactan, Cebu para mapakinabangan pa rin. At sa ngayon ay nasa 18 yung sugatan. Mamaya po mga kapuso, susubukan po nating makapanayam ang isa sa mga nakarecover at kumbaga isa siya sa mga naligtas mula dun sa guho nung mangyari ito nung January 8. Sa ngayon, sugatan pa rin po siya, nagpapagaling, pero kakapanayamin po natin siya mamaya-maya lamang sa pagbabalik po ng unang balita. Mga kapuso, idinaklara po ang Day of Mourning ang January 16 dito sa Cebu City para sa mga nasawi sa gumuhong landfill sa Barangay Binaliw. Bilang pagsuporta dito ng Archdiocese of Cebu, nanawagan si Archbishop Albert Uy sa mga simbahan na kanyang kinasasakupan na mag-alay ng mga misa bukas para sa mga nasawi. Hinimok din niya ang publiko na ipagdasal ang mga biktima ng pagguho, kanilang mga pamilya, pati ang mga taong tumutulong sa pag-rescue at paghahanap sa mga nawawala pa. Sa huling bilang, 20 na nga po ang nasawi sa pagguho, may 16 pang hinahanap, 18 naman ang sugatan. So mamaya po, magbabalik po tayo dito pa rin sa Cebu City. Balik muna sa studio. Itinanggi ng Department of Energy na may bahid politika ang pagkansela sa kontrata ng Solar Philippines na kumpanya ni Batangas Representative Leandro Leviste. Ipinauubaya na raw nila sa Office of the Solicitor General at sa Department of Justice ang mga legal na aksyon laban sa kumpanya. Sabi naman ni Leviste, sasagutin niya ang mga aligasyon sa kanya sa tamang forum. May unang balita, si Tina Panganiban Perez. Ipinasa na ng Department of Energy sa Office of the Solicitor General at Department of Justice ang pagtukoy sa mga aksyong legal na pwedeng gawin laban sa Solar Philippines, kumpanya ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, matapos kanselahin ng kagawaran ang 12,000 megawatts na halaga ng kontrata nito para sa renewable energy dahil sa non-performance. May 24 billion pesos ding multang ipinataw sa Solar Philippines. We have referred this case to the Solicitor General as well as the Department of Justice, and we leave it to them for any legal actions that they deem fit. December 2025 ang delivery date nito eh. And we only canceled on December. Kasi nung na talagang hindi na kami sinasagot, wala nang response, hindi gumagalaw, kahit letter na lang, email na lang na we're working on this, we didn't get any communications. Hindi naman lahat ng kontratang nakuha ng Solar Philippines ay kanselado. Ayon sa DOE, may na-deliver naman itong 11 megawatts. Pero napakaliit nito kumpara sa 12,000 megawatts na hindi nito na-deliver. May iba ring kumpanyang nakansela ang kontrata at pinagmulta at nagbabayad naman daw ang mga ito. 17,000 megawatts ang kabuuang katumbas ng lahat ng kontratang nakansela.
Ang pagkansela sa mga kontratang ito may epekto sa mga ordinaryong taong kumukonsumo ng kuryente dahil sabi ng DOE, apektado rito ang supply at presyo ng kuryente. Bakit namin tinarget yung mga megawatts na yan, yung mga committed projects na yan? Because we are targeting a certain lowering of the prices of electricity. Ngayon, dahil hindi yan mangyayari, kasi ini-expect namin by 2030, the decrease in price of the generation would be about 3 pesos, 2 to 3 pesos. Malaking bagay yun eh. We won't be always in red, but there are some months, lalo na mga summer, kung mataas yung demand, medyo nagkaka-yellow siya. If we stay as is, with considering the contracts that have been canceled, then yes, we will have a problem. Pinuntahan namin ang Solar Philippines para hinga ng pahayag pero bigo kami. Wala pa ring tugon sa amin si Congressman Leviste. Sa isang Facebook post naman, sinabi ni Leviste na Setyembre pa lang ay binalaan na raw siyang gagawan siya ng mga kaso kung ilalabas niya ang Cabral Files kaya manahimik na lang daw siya. Tiniyak naman niyang tutugon siya sa mga pahayag laban sa kanya sa tamang forum. Sabi pa ni Leviste, wala siyang nakuhang kahit piso mula sa gobyerno at iginiit na ang pera niya ay nagmula sa pribadong negosyo. Pinabulaanan ng DOE na may bahid politika ito. We didn't pick lang ang Solar Philippines at this dahil lang may mga political issues around the owner, no? But we have been housekeeping sa DOE kasi marami pong mga contracts na hindi gumagalaw. Tawag ng zombie contracts. And we don't want zombie investors. That's why we're cleaning up. If we didn't terminate and we didn't fine him, that would even be more political. Dahil the beneficial owner is a politiko o congressman, then we won't fine. While the others na hindi politiko, we fine and they pay. We apply the same rules to everyone. So, walang special treatment dito sa DOE. Ipinauubaya naman ng DOE sa Kamara ang usapin sa prangkisa ng Solar Philippines. There are violations sa franchise na binigay ng House. Well, violation na pwede makancel yung binigay na franchise. Kailangan po talagang pagbayarin lahat po ng mga kumpanya na nakumuha ng mga kontrata pero hindi po nag-deliver ng kuryente sa atin pong mga kababayan. So kung kasama po yung kumpanya po ni Congressman Leviste dito, and then they will have to face the consequences of non-delivery. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Bagaman may arrest warrant na para sa negosyanteng si Atong Ang at sa 17 pang akusado, hindi pa raw ito sapat para sa pamilya ng mga nawawalang sabungero. Ayon sa kapatid ng isa sa mga nawala, dapat maaresto na si Ang na nahaharap sa mga kasong kidnapping with homicide at kidnapping and serious illegal detention. Hindi natagpuan si Ang nang isilbi ang warrant sa kanyang address sa Pasig at sa farm umano niya sa Lipa, Batangas. Si Ang na lang ang akusadong hindi pa nakikita. Naaresto na ang 8 kapwa akusado na tauhan at security personnel sa sabungan ni Ang. Na-turn over na sa CIDG ang 9 na akusadong pulis. Walang record ang Bureau of Immigration na lumabas ng bansa si Ang ayon sa Department of Justice. Sabi naman ng kaanak ng isa pang nawawalang sabungero at tagapagsalita ng Justice for Missing Sabungeros, gusto niyang managot din ang iba pang pinangalanan ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Kulang pa dahil lang gusto natin lahat ng sangkot mapanagot din. So ayon dun sa testimonya ni Dondon Patidongan, ang gusto ng pamilya, gusto natin, lahat nandun sa pinangalanan na alpalis na tinatawag, ma-indict din sana. Sa totoo lang, ang ganda ng laban nyo. Binigyan kayo ng pagkakataon para sumuko, idepensa ang sarili nyo. Pero yung mga kaanak namin, bigla na lang silang nawala. Wala silang pagkakataon, idepensa yung sarili nila. Yung pinagdaanan namin ng 4 na taon sa pamilya namin at sa ibang pamilya ng aming missing sabungero, hindi matatawaran, hindi kayang suklian ng kahit anong panahon sa lapipera. Sumadsad sa panibagong all-time low ang halaga ng piso kontra US dollar kahapon.
Nagsara ang palitan sa 59 pesos at 44 centavos kada dolyar. Mahigit 8 sentimo na mas mababa yang kumpara sa dating record low na 59 pesos at 36 centavos noong January 7. Wala pang pahayag ang Bangko Sentral ng Pilipinas kaugnay sa paghina ng piso kontra dolyar. Mga kapuso, tumutok lang po sa mga ulat ng unang balita para laging una ka. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.